Sa gitna ng gabi, isang ina ang nananatiling gising at ipinako ang kanyang mga mata sa pinto ng kanilang bahay. Ang bawat minuto ay tila pinapahaba ng kanyang nararamdamang matinding takot at kaba. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang matiyak na ligtas ang kanyang dalawang anak. Ligtas mula sa taong minsan ay kanyang pinagkatiwalaan at minahal. Ang lalaking nangako na aalagaan at mamahalin siya, pati na rin ang kanyang mga supling. Ang lalaking kasama niyang nangarap ng bagong simula. Ngayon, ang mismong lalaking ito ang nagbitaw sa kanya ng mga salitang gumimbal sa kanyang buong pagkatao. Gagawa ako ng isang bagay na magpapaiyak sa iyo habang buhay. Sagad sa buto man ng pangamba ay desidido ang ina sa isang bagay. Bago makanti ng lalaking ito ang kanyang mga pinakamamahal, ay kailangan muna niyang dumaan sa ibabaw ng kanyang bangkay. Subalit hindi niya akalain ang tindi ng kasamaan na kanyang kinakaharap. Nang mabigo ang lalaking puntahan ng mag-iina, isang taong inosente at walang kalaban-laban ang kanyang pinagbalingan. Dahil kung hindi nito makuha ang bunga, ang puno mismo ang pababagsakin niya. Ito ay isa na namang istorya ng online romance na nauwi sa trahedya. Isang paalala na mag-ingat tayo kung kanino natin ibinibigay ang ating tiwala. Ipapakita rin sa kwentong ito kung paano manipulahin ng katiwalian at pera ang sistema. Dahilan para maging mailap ang hustisya. Ito ang kaso ni Ranjit Bath. Sa loob ng maraming taon, si Kirandeep Sagar o Kiran ay namuhay ng kontento kasama ang kanyang asawa at dalawang babaeng anak. Si Kiran ay nagmula sa Punjab, India, pero siya at ang kanyang asawa ay nagdesisyong permanenteng manirahan sa Western Sydney, Australia para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Subalit ng lumaon ay nagkaroon ng lamat ang relasyon nilang mag-asawa at noon ngang Pebrero ng taong 2023 ay napagdesisyonan nilang maghiwalay. Bagamat parehas na silang malayang makipag-date sa iba, ang dalawa ay hindi pa napag-usapan ng divorce at sa katunayan ay nanatili silang magkasama sa isang bubong. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Kiran na makadama ng kalungkutan at waring may kulang sa kanyang buhay. Pero noong June 2023, biglang bumalik ang kulay sa kanyang mundo nang makilala niya sa TikTok ang Canadian-Indian rapper na si Ranjit Bath. Gaya ni Kiran, si Ranjit Bath, real name Ranjit Singh Kalon, ay nagmula rin sa bayan ng Punjab, pero permanente ng residente ng Vancouver, Canada. Nagsimula sa isang simpleng mensahe sa TikTok. Dahil sa kanilang parehas na pinagmulan at kultura ay madaling nagkagaanan ng loob ang dalawa. Dagdag pa dyan ang pagiging vulnerable ni Kiran noong mga panahong yon dahil nga sa pinagdadaanan nilang mag-asawa. Dahil dyan, di nagtagal ay tuluyan nang nagkaibigan ang dalawa. Kahit magkaiba ng time zones ay halos hindi tumigil ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan man ng messenger o mga voice o video call. Ayon kay Kiran, napakamaalalahanin at malambing daw ni Ranjit at marami daw itong matatamis na ipinangako sa kanya. Gaya ng mamumuhay sila bilang isang masayang pamilya kasama ng kanyang dalawang anak. Si Ranjit ay tila isang sagot nga sa mga panalangin ni Kiran. At kahit na hindi pa sila personal na nagkikita, sa tindi ng tiwala at pagmamahal niya sa lalaki ay naisip niya na ipakilala rito ang isa sa mga pinakaimportanteng tao sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Isang semi-retired life insurance salesman ang tatay ni Kiran na si Ravinder Pal Singh. Kahit nasa kanyang late 70s na ang matanda, napakahilig pa rin daw nitong mag-travel, lalo na nang pumanaw ang asawa nito ilang taon pa lamang nakakaraan. Ang libangan na ito ni Ravinder Pal ay suportado naman ni Kiran at ng kanyang kuya na si Vikram, dahil deserve naman daw ito ng ama matapos ang ilang dekadang paghahanap buhay nito para sa kanilang pamilya. Bukod pa dyan, nakakatulong ito para maibsan ang pangungulila ng ama sa kanilang ina dahil madalas, bumabiyahe si Ravinder Pal sa mga bansa kung saan mayroon siyang mga kamag-anak o mga kaibigan. At noon ng November 2023, nakatakdang lumipad ang matanda sa Vancouver, Canada para sa isang bakasyon at para na rin makipagkita sa kanyang mga kaibigan doon. Para kay Kiran, ito ay isang perpektong oportunidad para magkakilala ang kanyang ama at ang kanyang bagong napupusuan na si Ranjit. Sa isip ng babae, pagkakataon na ito ng ama para kilatisin si Ranjit. Sa isip naman ni Ranjit, pagkakataon niya na ito para makuha ang loob ng ama ng babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ang dalawa ay nagkita nga at nagkasama ng ilang beses sa Vancouver.
Base sa mga larawan, videos at mga sinasabi sa kanya ni na Ranjit at ng kanyang tatay, naniwala si Kiran na naging maayos ang pagsasama ng dalawa. Tinanong niya nga daw ang ama kung anong masasabi nito tungkol kay Ranjit at ang sabi lang daw nito ay susuportahan niya kung ano man ang magpapasaya sa anak. Ganito daw talagang klaseng ama si Ravinder Pal. Lagi lang nakaalalay sa kanilang magkapatid, hinahayaan silang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Hanggang makabalik sa India ang kanyang ama noong January 2024 ay wala naman itong nasabing hindi maganda tungkol kay Ranjit. Itinuring itong green flag ni Kiran at nagpatuloy nga ang online romance nila ng rapper. Isang araw noong March 2024, habang abala sa gawaing bahay si Kiran ay biglang tumunog ang kanilang doorbell. Nang silipin niya kung sino ang nasa pinto, laking gulat niya nang mamukhaan niya ang lalaking naroon, ang kanyang online boyfriend na si Ranjit. Sa sobrang pagkabigla ni Kiran ay hindi niya agad pinagbuksan ng pinto ang lalaki. Bakit siya pumunta sa Sydney nang walang pasabi? At paano niya natunton kung saan siya nakatira? Kung hopeless romantic ka, maaaring kilig ang diskarte na ito para sa'yo. Pero actually, ang mga behavior na gaya nito ay senyales ng isang controlling na tao. Kukornerin ka nila para makuha ang gusto nila. Bibigay ka na lang dahil parang wala ka ng ibang choice. At ganyan nga ang nangyari sa sitwasyon na ito ni Kiran at Ranjit. Noong una ay may pagdududa pa si Kiran sa ginawang ito ni Ranjit. Pero nang kausapin na siya ng lalaki at sabihin na mahal siya nito at siya lang ang gusto nitong makasama, pumayag na rin siyang magkita sila. Habang nasa Sydney ang lalaki ay naging sobrang dalas nga ng pagdidate ng dalawa. At sabi ni Kiran ay feeling niya ay totoong na-in-love na siya kay Ranjit noong mga unang linggo nila magkasama. Subalit nang lumaon, napansin ng babae na tila sobra ng pampe-pressure sa kanya ni Ranjit na i-divorce niya na ang kanyang asawa at magsama na sila. Gusto rin ng lalaki na asikasuhin na ni Kiran ang kanyang mga dokumento para maaari na siyang manatili sa Australia at makapagpakasal na sila. Ipinaliwanag naman ng babae na hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang mga anak at sumama na lang basta kay Ranjit. Sinabi niya rin na wala sa isip niya ang muling pagpapakasal. Dahil hindi niya makuha ang kanyang gusto ay lalong lumabas ang pagiging agresibo at obsessive ni Ranjit. At nang pagbantaan na ng lalaki ang buhay niya at ng kanyang pamilya, inireport na siya ni Kiran sa mga otoridad na naging dahilan ng pagka-deport nito noong June 2024. Na makabalik sa Canada ay patuloy pa rin ang pangaharas ni Ranjit kay Kiran. At kahit blinok niya na ang mga numero at account ng lalaki ay patuloy pa rin ito sa pag-contact sa kanya gamit ang iba't ibang numbers. Ang mga mensahe ni Ranjit ay nagpapakita kung gaano siya ka-obsessed at ka-unstable. Minsan sasabihin niya kay Kiran kung gaano niya ito kamahal. Tapos ang susunod na message ay pananakot naman na sasaktan niya ang kanyang pamilya. Sinabi nga sa kanya ng lalaki, "I will do something that will make you cry your whole life." Simula nang lumabas ang tunay na ugali ni Ranjit ay hindi na natahimik si Kiran. Bilang isang ina, alam ng lalaki na ang kanyang mga anak ang pinakamahalaga kay Kiran, kaya sila ang lagi niyang pinagbabantaan. At ang mga pananakot na ito ay hindi lang puro salita, dahil noong mga unang bahagi ng Agosto 2024 ay nagtangka muling pumasok ng Australia si Ranjit. Pero buti na lang at sa airport pa lang ay naharang na siya ng mga otoridad. Agad na dineport at pinagbawalang pumasok sa Australia ng 3 taon. Isa itong maliit na panalo para kay Kiran, pero sa isang banda, ito marahil ang matinding nagpagalit kay Ranjit. Para sa lalaki, hindi pwedeng hindi niya magantihan si Kiran dahil sa pangre-reject nito sa kanya. Kaya kung hindi siya makapasok sa Australia kung saan andon si Kiran at ang kanyang mga anak, doon siya sa lugar na pwede siyang maglabas-masok kahit kailan. Sa India, kung saan nakatira ang ama ni Kiran. Noong August 25, 2024, nakatanggap ng isang weirdong mensahe si Kiran mula sa kanyang ama. Hindi na ibalita kung ano ang laman ng mensahe, pero sapat na ito para mag-alala si Kiran, lalo't hindi na muling sumagot ang matanda sa kanyang mga mensahe at tawag. Kinabukasan, nakapatay na ang telepono ng ama, kaya nakiusap siya sa isang kaibigan na i-check kung okay lang ba ito. Sa kanyang paghahanap kay Ravinder Pal ay nagawi siya sa palengke kung saan madalas ding magpunta ang matanda. Doon, nakita niya ang kotse ng ama ni Kiran, pero wala naman doon si Ravinder Pal. Nang isend niya ang picture ng abandonadong sasakyan kay Kiran, tumindi ang pangamba nito dahil nakita niya pa na naiwan sa loob ng sasakyan ang pagkain na binili ng kanyang ama. Ugali na daw nito na bumili ng pagkain sa labas simula nang mawala ang kanyang ina. Sa puntong yon, pinaalam niya na sa kanyang kapatid na si Vikram na nawawala ang kanilang ama
at ng sumunod na araw ay tumungo ito sa kapulisan para mag-file ng report. Pagdating doon ni Vikram, sinabi sa kanya ng mga pulis na meron daw silang natagpuang bangkay na match sa description ng kanyang ama. Dinala nila si Vikram sa morgue at doon natagpuan niya ang kanyang nawawalang ama na wala ng buhay. Noon din ay tinawag niya sa kapatid na si Kiran ang pinakamasaklap na balita. Hindi lang basta nawala ang kanilang tatay sa sakit o aksidente. Brutal itong pinatay. Labis ang pagdadalamhati ni Kiran sa nangyari sa ama at hindi sila makapaniwala na may gagawa nito sa kanya dahil wala silang alam na kaaway nito. Sino naman ang walang awang papalang sa isang walang kalaban-laban na 78 years old na lolo? Si Ranjit Bath. At siya mismo ang umamin niyan kay Kiran sa pag-uusap nila sa WhatsApp. Tila proud pa nga ang lalaki sa ginawa. Masaya na nasaktan niya ng husto si Kiran at nakaganti siya dito. Bukod dyan, naiparating niya ng klaro ang mensaheng gusto niyang iparating. Dapat lang siyang katakutan ni Kiran dahil kaya niyang sirain at kunin ang lahat sa kanya. Ayon kay Ranjit, naisagawa niya ang krimen sa tulong ng kanyang pamangkin na si Baljinder Singh Guli. Nang ipaalam ang impormasyon na ito sa mga pulis ay agad na aresto si Guli. Subalit ang pangunahing suspect na si Ranjit ay hindi nila mahanap. Hindi naman itinanggi ni Guli ang kanyang papel sa krimen. At base sa kanyang testimonya at ilan pang ebidensya, ito ang mga pangyayari noong araw ng August 25, 2024. Ayon kay Guli, plinano ni Ranjit ang pagpatay kay Ravinder Pal. At ang nabanggit nga umano nitong motibo ay ang ilang beses na pagpapadeport sa kanya ni Kiran mula Australia. Si Guli ay inatasan niya bilang driver ng kanyang sasakyan na gagamitin nila sa krimen. At kinalaunan, ang sasakyan nga na ito ay natagpuan kung saan din nila natunton si Guli. Kinontak ni Ranjit si Ravinder Pal at nagkunwaring bibili ito ng life insurance. Sinundo nila ang matanda at pinaupo ito sa passenger seat habang nasa backseat naman si Ranjit. Habang tumatakbo ang sasakyan ay kinuha ni Ranjit ang nakahandang lubid at mula sa likod ay pinulupot niya ito sa leeg ni Ravinder Pal. Ilang minuto niyang sinakal ang walang kalaban-laban na matanda hanggang sa malagutan na nga ito ng hininga. Nang makahanap ng tiyempo ay itinabi nila ang sasakyan at hinila ang katawan ni Ravinder Pal papunta sa gilid ng kalsada. Sa masukal at madamong parte nila iniwan ang kaawa-awang ama ni Kiran. Dito na rin natagpuan ng matanda na dugo ng muka at kitang-kita pa ang mga bakas ng lubid sa leeg. Ang kalunos-lunos na sinapit na ito ng kanilang ama ay pinatindi pa nang bumalik sa alaala ni Kiran ang sinabi sa kanya ni Ranjit noong mga oras na nawawala pa ang kanyang ama. Nag-usap daw sila ng lalaki noon at kunento nito sa kanya na may nabundol itong isang aso at nang nakumpirma niya na patay na ito ay tinapon niya lang ito sa tabi ng daan. Ito mismo ang ginawa niya sa bangkay ng kanyang tatay. Nang maikonekta ni Kiran ang kwentong ito sa krimen na ginawa ni Ranjit, doon niya na napagtanto kung gaano kasama ang lalaki. Sa isang interview, damang-dama ang paghihinagpis sa boses ni Kiran nang kanyang sinabi na ang kanyang ama na ang tingin niya ay parang isang Diyos ay inihalan tulad ni Ranjit sa isang hayop. At nang siya'y tanungin kung anong masasabi niya sa ama, ang tanging nasambit lang nito ay, "I'm sorry." Labis na sinisi ni Kiran ang kanyang sarili sa nangyari sa ama. Subalit isang tao ang pinakadapat managot sa nangyari kay Ravinder Pal at yon ay si Ranjit Bath. Subalit sa kabila ng kanyang pag-amin, ng testimonya ng kanyang kasabwat at ng bundok ng ebidensya laban sa kanya, si Ranjit ay nagawa pa rin makalusot mula sa kamay ng batas. At ang itinuturong ang dahilan nito ay katiwalian sa hanay ng kapulisan. Kahit may warrant of arrest na si Ranjit, masyado umanong relaxed ang mga otoridad pagdating sa kasong ito. Sa katunayan, ilang buwan matapos ang krimen, hindi man lang daw nila tsinek kung nakalabas na nga ng bansa ang sospek. Gayong ang isang Australian news outlet na nag-iimbestiga sa kaso ay madaling napag-alaman na matagal nang nakaalis ng India si Ranjit. Mula India ay pumunta daw ito dito sa Pilipinas at mula dito ay lumipad pabalik ng Canada. Nasa Canada na umanong lalaki 2 linggo pa lamang matapos itong gawin ang krimen. Nang tanungin kung posibleng may panunuhol na nangyari kaya madaling nakatakas ang salarin, marin itong itinanggi ni Gurvinder Singh, ang commander ng Dhaka Police kung saan naka-assign ang kaso. Marami naman sa mga pamilyar sa sistema sa India ang hindi naniniwala sa pahayag na yan ng opisyal.
Matapos ang krimen, noon lang naikwento ni Vikram sa kanyang kapatid na si Kiran ang ginawa ni Ranjit sa kanilang ama noong bumisita ito sa Canada. Umuwi daw sa India ang matanda na may injury sa kanyang mata at nang tanungin niya kung anong nangyari ay sinabi umano ng ama na sinaktan siya ni Ranjit. Ayon sa kwento, pinangakuan daw ni Ranjit ang matanda ng isang asawa pagdating nito sa Canada at humingi ito ng 5,000 Canadian dollars bilang kabayaran. Pero hindi ito nagkatotoo. Nang kinukuha daw ni Ravinder Pal ang perang kanyang binayad ay ayaw daw itong isoli ni Ranjit. Nagkaroon sila ng pagtatalo at naging bayolente umano ang lalaki at sinaktan ng matanda. Hindi naman malinaw kung bakit hindi ito pinaalam ni Ravinder Pal kay Kiran, pero maaaring ayaw niya ding malaman ng anak ang dahilan ng pagtatalo nila ni Ranjit. Base sa private investigators, si Ranjit Bath ay malayang naninirahan sa isang Punjabi community sa Surrey. Notorious at kilalang gangster daw ito sa lugar, kaya kahit alam nila ang ginawa nito sa India, walang maglalakas loob na manlaglag dito. Hindi rin naman makakilos sa mga otoridad sa Canada hanggat walang go signal o request for extradition ang mga opisyal ng India. Hindi naman sa pagpasang sa kanyang ama natapos ang pasakit na dulot ni Ranjit kay Kiran. Kahit nagtatago ang lalaki ay patuloy pa rin umano ang pananakot at panghaharas nito sa kanya. Sa loob ng isang araw ay nasa 60 mensahe at mahigit 100 tawag daw ang natatanggap nito mula sa lalaki. Ang sabi ni Ranjit, isusunod na umano nito ang kapatid niya na si Vikram na naninirahan sa India. Papatayin daw nito ang kanyang asawa at mga anak sa kanyang harapan bago niya tapusin ang buhay ni Kiran. May mga hakbang naman na ginagawa ang Australian Police para maprotektahan si Kiran, pero hindi pa rin yan sapat para makampante siya. Naniniwala ang babae na hindi man makatapak si Ranjit sa Australia ay maaari pa rin itong mag-hire ng tao para saktan siya at ang kanyang pamilya. Paulit-ulit na naririnig ni Kiran sa kanyang tenga ang sinabi sa kanya ni Ranjit. Kung nagawa kong patayin ang isang tao sa iyong pamilya, kaya kong ubusin ang buo mong pamilya. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nahuhuli si Ranjit Bath. Patuloy pa rin ang panawagan para sa hustisya ng pamilya ni Ravinder Pal Singh. At hindi pa rin tinatanggal ni Kiran ang kanyang mga mata sa pintuan ng kanilang tirahan. Sinisiguradong mapoprotektahan niya ang mga natitirang mahal sa buhay mula sa halimaw na numakaw sa mga nalalabi pa sanang masasayang taon ng kanyang nag-iisa at pinakamamahal na ama. Alam nyo, halos linggo-linggo kong chinecheck kung meron ng update ang kasong to. Sa sobrang tagal ko ng hilig at interes ang true crime ay isa ito sa pinaka nagpalungkot sa akin. Siguro dahil meron akong soft spot para sa mga nakakatanda. Ipinagdarasal ko ang katarungan para kay Ravinder Pal Singh at ang katahimikan ni Kiran at ng kanyang buong pamilya. Si Ranjit Bath ay innocent until proven guilty. Pero paano nga naman may maipuprove kung hindi o ayaw namang paharapin sa batas ang akusado? Alam kong pamilyar sa atin ang mga ganitong magic na kaso. May pag-asa pa kaya na papanagutin ng mga tao nagkasala na may kapangyarihan at pera? Sana, kasi nakakasawa ng makita na mahirap lang ang napaparusahan. Duwag lang ang mananakit sa mga walang laban. At ang mga promoprotekta sa mga duwag na ito ay ang pinakamasahol na dumi sa lipunan. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Ano sa tingin niyo ang kailangang gawin o mangyari para mapaharap sa batas ang akusado? I would love to read your thoughts down in the comments. Thank you for watching at ingat tayong lahat. Bye!